sa Panginoon. Magandang gabi po. Minsan pa, tayo po ay tatalakay na naman po ng mga mysteries sa banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Joshua. Ito po ay napakagandang mga type, no? Type and shadows sa Bible. Napakaganda po nito, makikita natin ang mga mysteries tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Ganon din po sa atin na kanyang iglesia. Okay, babasahin ko po itong Deuteronomy. Dito muna tayo sa Joshua chapter 2, beginning verse 1. Last meeting na talakay po natin itong four stages of perfection. Para ma-rapture po ang isang Kristiyano, kailangan daanan mo ang iyong Gilgal. Gilgal po, ibig sabihin, ito ay isang tinatawag na born-again experience o new birth na napakahalaga po sa isang Kristiyano para siya po ay makasama sa tinatawag na rapture o pagbabalik ng Panginoon. Dito po sa Joshua, tatalakay natin muli ito bago natin siguro makikita natin itong Gilgal. Makikita natin na si Joshua, kinumand ng Panginoong Diyos na i-circumcise muli yung mga Israelita na mga lalaki dahil ito po ang covenant ng Diyos sa kanyang mga anak sa nung Old Testament. Kailangan ang anak ng Diyos ay ma-circumcise. Kaya nga pag hindi ka na-circumcise noon, ikaw po ay kumbaga, hindi tinuturing ng Diyos na bayan niya. Ito ang kanyang tipan, ito ang kanyang covenant sa Israel. Ano? Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 5, lahat ng mga lalaki na hindi pa na-circumcise o hindi pa natuli, sabi ng Lord, tuliin ninyo. Sabi niya, sapagkat sila po ay hindi na-circumcise. Ang mga matatanda lamang po ang na-circumcise nung una. Kaya ang Panginoon, sabi niya, bago sila pumasok sa Jordan River o sa Jordan, mga kapatid, na type po ng perfection ng isang Kristiyano, pang-apat na stage no po, nag-command ang Lord dito sa Gilgal. Sabi niya, lahat ng mga bata, tuliin yung lahat. Sabi niya, para tanggapin sila ng Lord bilang bayan niya. Nang sila po ay nagpagaling na, at tapos ng ma-circumcise, nagpagaling, maaaring 2 linggo, 1 linggo, sila po ay binless ng Lord. Dito nagsalita ang Panginoon, ng sabi ng Panginoon, now, sabi niya, no? This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Sabi ng Panginoon, inalis ko na ang inyong kahihiyan, sabi ng Lord. Yung inyong dinanas na mga kaapihan, kahirapan sa Egypt, sabi ng Lord, ni-roll away ko na. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag nila na Gilgal. Kaya doon pala nagmula ang salitang Gilgal. Ang ibig sabihin ng Gilgal, the rolling away. Yan po. Ni-roll away na ng Diyos ang kahirapan, kahihiyan ng mga Israelita, ng mga anak ng Diyos. Bakit po sinabi ng Lord yun? Kasi lahat sila na-circumcise na. Na-circumcise na. Tinanggap na sila ng Diyos bilang bayan niya. Yun ang covenant, circumcision. Ngayon sa panahon natin, ang circumcision na yon, ano ang type sa ating panahon ngayon bilang church? Last days, no? Ang circumcision, sinabi ni Apostol Pablo, i-circumcise ninyo ang inyong mga puso. Sabi niya. Kasi ang circumcision, tinatanggal yung foreskin. Di ba mga kapatid? Sabi ni Pablo, i-circumcise nyo ang inyong mga puso. Spiritual na circumcision na. Tanggalin nyo lahat ng pagmamataas, unbelief. Tanggalin nyo ang grudges. Tanggalin nyo ang evil thought. Tanggalin nyo ang lahat ng masama sa inyong puso. Sabi ng Diyos.
At ito'y simbolo po ng ating new birth o born again experience. Ibig sabihin, sabi nga ng Lord, if any man be in Christ, he is a new creation o creature. He is a new creation in Christ. Sino mang na kay Kristo na, tumanggap na kay Kristo, sumampalataya, nakipagkaisa, sabi ng Bible, isa na siyang bagong nilalang. Yun ang ibig sabihin ng born again experience, magbabago po. Dahil tatanggapin mo ang Espiritu ng Panginoon at babaguhin ka ng Holy Spirit. Ito po ang ating ito ang pinaka-token natin sa panahon natin ngayon. Pinaka-sign na kayo po'y pinatawad ng Diyos dahil tinanggap na natin ang Espiritu Santo ng Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 8, a man must have the Spirit of Christ. Dapat daw ang isang Kristiyano tanggapin niya ang Espiritu Santo ni Kristo. Because a man without the Spirit of Christ, he is none of his, sabi ng Biblia. Hindi siya nabibilang kay Kristo. Hindi siya kay Kristo. Kapag hindi ka raw tumanggap sa Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos, sabi ng Bible. Kaya nga mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin ng circumcision sa panahon ng Gilgal, ito po yung ating simbolo ng ating new birth. Nang tanggapin natin si Jesus, pinatawad tayo ng Lord, unang binigyan niya sa atin ay ang unang stage ng grace. There are three stages of grace in the Bible, mga kapatid. Number 1 is justification. Number 2 is sanctification. And number 3 is the baptism of the Holy Ghost. Kaya pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, nanampalataya ka, sabi ng Biblia, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. Gaano man kabigat ang nagawa mong kasalanan, kapag sumampalataya ka kay Jesus Christ, na napako siya sa krus, namatay dahil sa iyong kasalanan, manampalataya ka na siya'y muling binuhay ng Ama mula sa mga patay, after 3 days, sabi ng Biblia, maliligtas ka. Mapapatawad lahat ng kasalanan mo. Iyon ang ibig sabihin ng justification. Madja-justify ka sa lahat ng kasalanan. Sabi ng Lord, gaano man kapula ang iyong kasalanan, gaano man karumi ang iyong puso. Sabi ng Lord, buburahin ko lahat ng kasalanan sa iyo. Kaya yun po ang first step ng grace ng Lord ng kaligtasan. Ano po? Pangalawa, yung tinatawag niyang number 2 is sanctification. Pagpapabanal. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon mo at tagapagligtas mo, sumampalataya ka ng buong puso, sabi ng Biblia, tatanggapin mo ang Espiritu ni Kristo. Maliwanag po ito. Sabi ni Jesus, nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 20. Yung mga nag-aaral sa salita ng Lord, pwede kayong magdala ng ballpen, ng notebook, ilista nyo yung mga verses para lalo nyo itong naisa sa puso. No? I-memorize nyo, isa puso nyo, napakalaking biyaya po ito, kapangyarihan yan. Sabi ni Jesus, Revelation 3, chapter 3, verse 20, ako'y nakatayo sa pintuan, sabi ni Lord. Sabi ni Jesus, nagsasalita rito, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya walang makakakontra. Kasi ang Book of Revelation, o ang aklat ng kapahayagan, o Apocalypse, kapahayagan, ito po'y aklat ni Jesus, ito po'y revelation ni Jesus Christ. Mababasa nyo sa Revelation chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ. Kaya nga revelation ni Christ ito, mga kapatid. At anong sabi niya? Siyang nagsasalita sa Book of Revelation. Sabi ni Jesus, ako'y nakatayo sa pintuan
at kumakatok. Maliwanag yan, sinong nakatayo? Si Kristo, ang Panginoong Hesus. Saan siya kumakatok? Sa pintuan ng ating puso. Ako'y kumakatok, sabi niya, no? If any man hear my voice, sabi niya. O kaya, sabi niya, kung ako'y pakikinggan ng isang tao, at ako'y pagbubuksan niya ng kanyang pinto, at ako'y tanggapin, siyempre, tinanggap mo siya bilang Panginoon, Savior ng iyong buhay. Redeemer. Sabi ni Jesus, ako'y mananahang kasalo niya. Ako'y papasok si Jesus sa iyong puso. Sabi ng Lord, ako'y papasok sa Kanya, mananahan sa Kanya, at nakasalo ko, sabi ng Lord. I will sup with Him. Ibig sabihin ng Lord, papasok si Jesus sa iyong puso. Kaya dito po makikita nyo na yung mystery, na si Jesus Christ, siya ang Holy Spirit na pumasok sa ating mga puso. Amen. Sabi niyo, ako'y papasok sa Kanya at mananahan akong kasama niya, kasalo niya. Kaya nga si Lord ang pumasok sa puso natin. Kaya nga sabi ni Kristo, sabi ng Korinto, you have the mind of Christ. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Bible, meron na kayong isip ni Kristo. Bakit meron tayong isip ni Kristo? Sapagkat pumasok na sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Ang Holy Spirit at si Jesus ay iisa. Hindi po dalawa yan, mga kapatid. Hindi po dalawa yan. Kasi magkakasala tayo sa Diyos. Pag sinabi natin na ang Holy Spirit, ibang Diyos, at si Kristo, ibang Diyos, magiging dalawa ang Diyos. Pag sinamo, mga kapatid, hindi po ganun. Ang kumakatok sa puso na si Jesus. Ang pumasok sa iyo si Jesus. Yun ang mystery. Katulad ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 3. Sabi niya, and the Lord is that Spirit. Ito, isang karagdagan lang po ito sa kaalaman, no? Mga revelation po ng Lord ito na napaka-halaga, napakaganda. Sabi rito, 2 Corinthians chapter 2, 3, I'm sorry. 2 Corinthians chapter 1 Corinthians ito. Babasahin ko po itong 2 Corinthians. Okay, ito po. Thank you, Lord. Now, sabi rito, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now, the Lord is that Spirit. Ang linaw, ang Espiritu raw na lumukob sa Israel, mga kapatid, yung pinakabelo ng Israel, sabi rito, the Lord is that Spirit. Sino ang Lord? Si Jesus. Ang linaw nito, tingnan niyo po ito. But even unto this day, verse 15, even unto this day, when Moses is read, sabi rito, the veil is upon their heart. Nevertheless, may pasubali, when it shall turn to the Lord, ito na po, when they turn to the Lord, nang sila po'y nanumbalik sa Panginoon o tumanggap sa Panginoong Jesus. Itong Lord dito, si Jesus. When they turn to the Lord, the veil shall be taken away. Mawawala na yung veil na tumatakip sa kanilang pangunawa. Now the Lord is that Spirit. Sabi rito, ngayon nga, ang Panginoon, si Jesus, siya ring Espiritong yon. Maliwanag po, ang Holy Spirit na takip sa pangunawa ng Israel, mga kapatid, kaya nasisilaw sila, sabi rito, ay siya rin ang Panginoong Yesus. Now the Lord is that Spirit.
Kaya nga si Kristo rin, ang Holy Spirit na yun, sabi rito. 2 Corinthians 3:17. Wala na pong iba. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang dinaw po nito, ito isang mystery ng Godhead. Yun ang sinabi ni Jesus sa Revelation 3:20. Ako'y kumakatok sa inyong puso. Ang sino mang magbukas ng kanyang pinto at ako'y tanggapin at papasukin, ako'y papasok sa kanya. Sino? Si Jesus. At mananahan akong kasalo niya. Sinong nagsasalita? Si Jesus. Sa makatwid, siya ang Holy Spirit na tinanggap natin. Amen. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, I will never leave you, nor forsake you. Thank you. I will never leave you, nor forsake you. Bakit sinabi ni Jesus yun? Hindi ko kayo iiwanan, sabi ni Jesus. Bakit po? Kasi nasa atin siya, nasa iyo siya, nasa puso mo, si Jesus. Kaya nasabi niya yan, hindi ko kayo iiwanan kailanman. At hindi ko kayo pababayaan. Kasi siya ang pumasok sa puso natin. Siya ang Holy Spirit na tumutulong po sa atin. Napakaliwanag po nito. Kaya, mga kapatid, isa pa, para masusugan natin to, isa na lang po, napakaraming to, hindi lang po 20 verse sa Bible nagpapatunay si Jesus ang Holy Spirit. Pero magbibigyan lang ko lang kayo mga 2-3. Itong sa tiyan, napakalino ng tiyan. Ito po, malinaw na nababasa natin to araw-araw. Sabi ni Jesus, sabi niya, chapter 14 ng Book of John, John chapter 14 verse 18. Dahil si Jesus, sinabi niya na siya'y uuwi na sa langit, nagpapaalam siya sa mga alagad. Anong sabi ni Jesus? Nakita niya nalungkot ang mga alagad. Sabi ni Lord, I will not leave you comfortless. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwanang walang comforter. I will not leave you comfortless. I will come to you. Maliwanag ang sinabi ni Jesus sa makatwid, si Jesus ang comforter. Mga kapatid, napakalino po nito. I will not leave you comfortless. I will come to you. Malinaw po ito. I will come to you. Hindi ko kayo iwan ng walang comforter. Ako'y darating muli sa inyo. I will come to you. Ako'y darating sa inyo. Sa anyo ng Holy Spirit. Amen. At dito makikita natin, siya ang comforter. Kaya sabi niya, I will not leave you comfortless. Dahil siya ang another comforter, ang Holy Spirit ni Kristo. Kaya nga, maliwanag ito. Sabi niya, makabubuti na, sabi niya na iwanan ko kayo. Sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating sa inyo ang Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ito po ang nagpapatunay na si Jesus talaga ang ating comforter. Siya po ang Holy Spirit na purihan ng Panginoon. Okay? Okay, balik po tayo dito sa Joshua chapter 2. Okay. Joshua chapter 2, beginning verse 1. Okay? Ito ang kasaysayan po ni Rahab para makita natin itong mystery ito na maidadagdag natin sa ating kaalaman dito po sa Joshua chapter 2, beginning verse 1. Babasahin ko po. And Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into a harlot's house named
Rahab. Rahab. And lodged there. And it was said, the king of Jericho, saying, Behold, there came men in hither tonight of the children of Israel to search out the country. And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they become to search out all the country. And the woman took the two men and hid them. Itinago ni Rahab ng patotot. Si Rahab ay isang babaeng nagbebenta ng aliw, no? Ang tawag sa panahon natin, isang kalapating mababa ang lipat. Isa siyang harlot o prostitute. And the woman took the two men, itinago raw ni Rahab ang dalawang espiya ng Israel, and said thus, sinabi niya sa mga sundalo na naghahanap, There came men unto me, but I wist not whence they were. Totoo, may nagpunta sa akin na dalawang lalaki, pero hindi ko alam kung nasa na sila. And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whither the men went, I wot not. Sabi niya, hindi ko alam kung saan sila pumunta. Pero may pumunta nga rito, pero bago dumilim, bago magsara ang gate ng alas 6, lumabas na sila. Sabi niya, pursue after them quickly, for you shall overtake them. Habulin niyo sila sapagkat mabilis, sapagkat ma-overtake niyo sila, maaabutan niyo sila. But she had brought them up to the mountain, sabi ito, but she had brought them up to the roof of the house and hid them with the stalks of flax which she had laid in order upon the roof. And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords, and as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. And before they were laid down, sabi rito, she came up unto them unto the roof, and she said unto the men, I know that the Lord has given you the land. Sabi niya, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Alam ni Rahab ito. At ang sabi pa niya, alam namin ang ginawa nyo sa mga hari ng mga Amorites, kung paano nyo sila talagang winasak, dinestroy, at pinatay. Kaya dito mga kapatid, yung babasa nyo ang buong chapter na ito, napakagandang kasaysayan. Si Rahab po, makikita natin dito, ay isang harlot, isang prostitute, no? Nang magpadala si Joshua ng espiya dito po sa Jericho, kasi ang Jericho na po, ang susunod nilang sasakupin. At alam ng mga taga-Jericho na talagang masasakop sila. Dahil sabi ni Rahab, alam ko na masasakop niyo ang Jericho. Kasi alam namin ang ginawa ng inyong Panginoong Diyos ninyo, nang hatiin niya ang dagat na pula at dumaan kayo sa tuyong lupa, alam namin ang kasaysayan. Alam namin ang ginawa niyong pagwasak at pag-invade sa lahat ng kaharian na lusubin niyo. Sabi niya, alam namin na ang inyong Diyos ay Diyos ng kalangitan
at ang Diyos ninyo, Diyos din ng kalupaan. Kaya, napakaganda itong sinabi ni Rahab, na alam namin na ang inyong Diyos ay talagang makapangyarihang Diyos. Kaya lahat ng taga-Jericho nanginginig sa takot, sabi niya, nanlupaypay dahil sa takot sa Israel. Ngayon, sabi ng Biblia, si Rahab po, pinatakas niya ang dalawang espiya at ipinadaan niya doon sa kanyang bintana. Kasi yung bintana ni Rahab, nasa tabi po ng bakod ng wall, ng bakod ng Jericho. Nandun yung bintana niya, kaya nakikita mo yung labas. Pag nandun ka sa bahay ni Rahab, mataas, nakikita mo yung labas ng muog, ng bakod. Yung bakod ng Jericho, napakakapal. Ayon sa mga Bible scholars, yan daw, pwede raw, ewan ko kung gaano katotoo ito, pwede raw magsalubong ang dalawang kotse doon sa taas ng pader ng Jericho. Ganun daw kalapad. Maaari sigurong isang kotse, pwede pa, no? Pero sabi nila, dalawang kotse raw ang kayang magsalubong doon sa kapal ng pader. Kaya nga hindi kayang wasakin ng mga mortar ng kaaway, hindi nila kayang mawasak. Safe na safe sila. Kaya mga kapatid, pinadaan sila ni Rahab doon sa bintana niya, palabas doon sa pader, at sinakay niya sa isang basket na malaki, maring kaing na malaki, at sila po ay binaba sila sa pamamagitan ng lubid. Kaya ang sabi ni Rahab, yamang natulungan ko kayo, itinago ko kayo sa mga sundalo ng Jericho, iniligtas ko kayo, at pinatakas ko kayo, sabi niya, mangako kayo sa amin, na hindi nyo idadamay ang aking pamilya, sabi ni Rahab. Huwag niyong idadamay ang pamilya ko. Iligtas niyo pati ang magulang ko, nanay ko, tatay ko, mga kapatid na lalaki at babae, at ang kanilang mga pamilya. Sabi niya, huwag niyo silang idadamay na patayin. Sapagkat alam ko na kaya niyong sakupin ang Jericho. Dahil ang inyong Diyos ay Diyos ng kalangitan at Diyos din ng lupa. Ganon ka believer si Rahab sa Panginoong Diyos. Kahit isa siyang patotot, nananampalataya siya sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Joshua, sabi ni Joshua, hindi namin kayo papatayin. Dahil sa ginawa niyo na pagtulong sa amin, kaya lang may kondisyon. Kailangan yung magulang mo, yung nanay mo, tatay mo, mga kapatid, kamag-anak, dalhin mo sa iyong bahay. Pag sila'y lumabas sa bahay mo, sila'y mamamatay. Mamamatay sila. Kasama namin silang papatayin. Pero pag nasa loob ng bahay mo, walang mamamatay. Sagot namin sila. Kaya mga kapatid, at ang sabi pa ni Joshua, kinakailangan doon sa bintana nyo, magtali ka ng scarlet colored thread. Magtali ka ng tela doon o tali na kulay pula. Sabi niya, pag sinabi scarlet color, red. Alam nating lahat ng scarlet color ay type at simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi rito, sabi ng mga espiya, itali mo ito sa bintana, yung nakikita namin. Sabi nila. Kasi magmamarcha sila sa Jericho ng 7 beses. Magmamarcha sila ng 7 beses at sa pang-7 araw, 7 beses sa isang pang-7 araw. Kaya nga sabi niya, nireport nila ito kay Joshua, kaya si Joshua binigyan ng instruction lahat ng sundalo, pag tayo nagmamarcha na, tingnan nyo yung bahay ni Rahab na may pulang tali. Yung bintana na may pulang tali, huwag ninyong papatayin ang nasa loob. Amen. Kaya nga, makikita natin yung token. Sabi ni Rahab sa mga
espiya, give me a true token. Sabi niya. Yun ang sinabi nila, bigyan niyo ako ng token. Token yung pinaka-sign, pinakatanda. O sabi ni Diyos, sabi ng mga espiya, magtali ka ng scarlet color thread. Yun ang token. Sa panahon natin ngayon, ang ating token ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang dugo ni Jesus na umagos sa krus ng Kalbaryo, yun ang winisik sa atin ni Jesus. Yun ang pinanghugas niya sa kasalanan natin. Kaya nga sabi ng Bible, pinatawad tayo ng Diyos. Dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ, na-justified tayo at na-sanctified tayo. Mga kapatid. Kaya yun ang true token. Ang true token ay ang blood, ang dugo ni Jesucristo. Yung token nila Joshua nung araw, yung scarlet colored thread, yun ay type lang po. Hindi pa yun ang tunay. Yun ang tinatawag na type and shadow. Katulad ng dugo ng hayop na pinawisik ng Diyos kina Moses sa hamba ng pinto ng mga bahay sa Egypt, bahay ng mga Israelita sa Goshen, sabi niya, iwisik niyo ang dugo ng tupa o kambing sa inyong mga pinto o hamba ng pinto at mangyayari, sabi ng Diyos, hating gabi magpapadala ako ng angel of death. Angel of death. Papatayin ko lahat ng panganay ng anak ng Egypt. At mangyayari kapag nakita ko ang dugo sa inyong mga pinto na nakawisik, yun ang aking token. Yun ang tanda. Sabi niya, na kayo ay mga Israelita, mga anak ko. Sabi ng Panginoon, yun ang tanda na kayo'y mga anak ko na tinubos ko o niligtas ko sa Egypt. Kaya nga sabi ng Lord, pag nakita ko ang dugo sa inyong pinto, lalampas sa inyo ang salot. Lalampas sa inyo ang salot na pumapatay. Lalampas sa inyo ang angel of death. At hindi niya papatayin ang mga panganay niyong anak. O sino man sa inyo. Kaya mga kapatid, give me a true token, sabi ni Rahab. Yun ang tunay na token. Amen? Kaya yung scarlet color thread, type lang po yan ng tunay na token ng dugo ni Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, pag nakita ko ang dugo na nakawisik sa inyo, sabi ng Lord, lalampas sa inyo ang salot, pati kamatayan. Sabi ng Biblia, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa sino mang nakipagkaisa kay Kristo, sumampalataya, tumanggap bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi ng Bible, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang demonyo. Kahit si Satan, wala nang power over you. Kaya mga kapatid, maliwanag po itong sinasabi ng Bible. Sabi ng mga espiya, kailangan yung dugo, yung scarlet colored, yung pulang tali, ilagay nyo sa bintana, yung nakikita namin. Ibig sabihin ng Lord, ipakita natin si Kristo sa ating buhay. Ibig sabihin, sa ugali, sa pamumuhay Kristiyano, kailangan nakikita si Kristo sa iyo. Kailangan nagmamanifest si Kristo sa iyo. Sa ugali, sa pagmamahal, mga kapatid, dahil hindi tayo kinatitisuran, nakikita ang pag-ibig, nakikita ang pagpapakumbaba, nakikita ang kaamuan. Mga kapatid, yan ang image ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga gusto ng Lord, kailangan itali nyo ang scarlet colored sa bintana, yung nakikita namin. Ibig sabihin, ipakita natin si Kristo sa kanila. Ipakita natin na nakawisik sa atin ang dugo ni Jesucristo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito ang sabi ng banal na kasulatan. Give me a true token. Maliwanag ang sabi ni Rhea, give me a true token. Ang scarlet colored thread, hindi pa yan ang tunay. Type and shadow lang yan ng dugo ni Kristo. Ang tunay na token ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang banal na dugo na umago sa krus, yan ang tunay po na talagang makapangyarihang token. Kapag nakita ko yan, sabi ng Ama, nakita ko ang dugo ng anak ng Diyos sa iyo. Sabi ng Lord, lalampas sa inyo
lahat ng salot. Lalampas sa inyo lahat ng kamatayan. Hindi kayo pababayaan ng Lord. Mga kapatid, lahat ng pamilya nyo, kamag-anak, dalhin nyo sa inyong bahay, sabi ng mga espiya kay Rahab. Ibig sabihin, ang inyong mga mahal sa buhay, kailangan ilagay nyo sila under the token, under the blood of Jesus Christ. Kailangan po, lahat ng mga mahal sa buhay, mawisikan din ang dugo. Ibig sabihin, dalhin mo sa iyong bahay. Ang bahay, simbolo rin ng iglesia ng Diyos na buhay. Ang church, ang kapulungan ng mga mananampalataya na tinawag ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng church. A group of believers. A called out body of believers. Sabi ng Biblia, indwelt by the Holy Spirit. Yan ang church. Kailangan ng mga kamag-anak natin, sabi ng Biblia, dalhin nyo sa iyong bahay. Pag sila'y lumabas sa bahay, mamamatay sila. Pero pag nasa loob sila ng bahay, walang mamamatay, isa man. Sabi ng banal na kasulatan. Ganyan ang church. Kailangan po, mga kapatid, lagi tayong nasa church. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi ang kukunin ng Lord sa rapture, church. Mga kapatid, isang buong iglesia ang kukunin niya sa panahon ng rapture. Kaya mga kapatid, dalhin mo sa iyong bahay, sabi niya. Kailangan sila'y mawisikan din ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya mga kapatid, ito po ay napakalinaw ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, balik tayo kay Rahab. Sino si Rahab? Mga kapatid, Old Testament, siya po'y ginamit ng Lord. Isa siyang harlot o patotot, prostitute. Kung titingnan natin alam mo, sa panahon natin ngayon, maaaring yan tuyain ng mga tao. Sasabihin nila, makasalanan, yan ay isang prostitute, nagbebenta ng katawan, sasabihin nila, talagang ilulook down nila, i-despise nila. Pero mga kapatid, makikita mo ang biyaya ng Panginoon. Naniniwala ba kayo si Rahab ay pinagpala po ng Diyos? Dahil siya'y nanampalataya sa Panginoong Diyos ng Israel, kinahabagan siya ng Lord. Niligtas siya ng Diyos, pati na ang kanyang buong pamilya. Naligtas dahil kumampi siya sa Israel. Naniwala siya sa mga sinugo ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, si Rahab ay pinagpala. Siya po ay nakapag-asawa ng isang napakayamang tao sa Bethlehem. Ang prinsipe ng Bethlehem o pinaka-captain, pinaka-dato, pinaka-hari doon sa Bethlehem ay umibig kay Rahab na isang patotot o prostitute. Inibig siya ng hari ng Bethlehem na si Salmon. Si Salmon po, napangasawa niya si Rahab. Isipin niyo, isang prostitute, minahal siya ni Salmon. Isang hentil. Hindi po siya Israelita. Hindi po siya isang Hudyo. Hindi siya Hudyo, mga kapatid, kundi isa siyang hentil. Si Rahab, no? Pero, pinakasalan po siya ni Salmon at binigyan sila ng Diyos ng anak. Itong mahirap na si Rahab, dating naghihikahos, alam niyo mga kapatid, bigla siyang naging reyna ng palasyo ni Salmon. Isipin niyo kung gaano magtaas ang Diyos sa isang tao. Isang dating pulubi, ginawa niyang reyna sa bahay ni Salmon. At biniyayaan sila ng Diyos ng anak na ipanganak nila itong si Boaz. Kilala niyo si Boaz, ang kinsman redeemer ni Ruth, ang tumubos kay Ruth, na simbolo ng Panginoong Jesucristo na tumubos sa kanyang iglesia. At si Boaz, na anak ni Rahab,
ay nanganak din, nakapag-asawa at nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay Jesse. Si Jesse naman ay nakapag-asawa rin at nagkaanak na ipanganak niya si King David. Dito nagmula si Haring David sa angkan ni Rahab na isang patotot. Mga kapatid, tingnan niyo po ang kasaysayan. May lahing hentil si David. Katulad natin na hentil. Amen. Pero mga spiritual Israelites tayo, mga kapatid. Kaya nga, napakaganda ng ginawa ng Lord kay Rahab. At pinagpala siya ng Lord. Isipin mo, naging lola pala siya ni King David. At si Rahab, binanggit ng Panginoong Jesucristo sa Lucas, sa kanyang genealogy. Binanggit siya ng Lord sa genealogy ni Jesus Christ. Sabi niya, at si Rahab, napangasawa ni Salmon, si Rahab, at naipanganak si Boaz. At si Boaz, naipanganak niya si Jesse, na nanganak naman kay David o King David. Praise the Lord. Kaya makikita mo ang amazing grace ng Panginoon. Napakaganda nitong kasaysayang ito na sinulat ng Panginoong Diyos. No? O talagang kasaysayang ito na ang Diyos ang gumawa, mga kapatid. Kaya kilala natin si Rahab. Si Rahab ay type and shadow ng iglesia. Ang iglesia, noong unang panahon tayo po ay, alam nyo na, nasa lusak din ng kasalanan, walang pagkakaiba kay Rahab. Lahat tayo galing sa kasalanan. Ngunit nang makita tayo ng Panginoon Jesucristo, minahal tayo ng Lord, tinubos niya tayo, mga kapatid, at nilinis niya tayo. Katulad ni Rahab, nagustuhan siya, minahal ni Salmon, pinakasalan, at nagbago ang buhay ni Rahab. Itinaas siya ng Panginoon at pinagpala. Ito po ay bunga ng kanyang marriage covenant kay Salmon. Mga kapatid, isang prostitute, kung wala siyang customer, wala siyang kakainin. Ibig sabihin, isang kahig, isang tuka. Pero nung siya po'y kahabagan ng Diyos, mga kapatid, tinubos siya ni Salmon sa kanyang kahirapan, pinakasalan, at ginawang prinsesa o reyna ng kanyang palasyo, mga kapatid. Kaya napakaganda ng kasaysayan ni Rahab. Si Rahab ang church na galing sa kasalanan. Ganon din ang church. Tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo. Yan ang mga type and shadow ng church. Si Rahab, si Sarah, na nagkaroon ng body change. Ang church magkakaroon din ng body change sa panahon po ng rapture. Lahat tayo'y babaguhin, sabi ni Pablo. Hindi lahat tayo mamamatay. Sino pa? Si Ruth. Si Ruth ay isa ring hentil na tinubos ni Boaz na kanilang kinsman redeemer. Na type naman ng Panginoong Jesucristo na tumubos sa kanyang Ruth, sa kanyang iglesia. Kaya makikita mo ang mystery sa Bible, mga kapatid. Makikita mo na isinulat na ito ng Panginoong Yesus noon patungkol sa Panginoong Yesus at sa kanyang bride o sa kanyang church. Pinakamaraming type po ang Panginoong Yesus Kristo sa Bible. Pangalawa, ang kanyang church. Tayo. Kaya nga sinabi ni Kristo sa Hebro, sabi ni Apostol Pablo, sinabi ng Diyos, ipinaghanda mo ako, by the volumes of many books, it is written of me. Si Kristo raw ay nai-prophesied na, naisulat na sa maraming aklat. Kaya nga bawat kasaysayan ng mga lingkod ng Lord dito sa Old Testament, mga type and shadow ni Jesus Christ ang makikita natin. Tulad ni Joseph, type and shadow ni Jesus Christ. Katulad ni Hosea, type and shadow ni Jesus Christ. Yung mga kasaysayan nila, si Jeremiah,
Sino pa? Si Adan, si Abraham, mga type and shadow lahat ni Kristo yan. Kaya maraming volumes of books, sabi ni Lord. By the volumes of books, it is written of me. Sabi niya. Pangalawa, ang church. Marami ring type ang church. Kaya nga pag binabasa mo ang Bible ngayon, nakikita na natin ang malinaw. Naku, ako ito. Praise the Lord. Ako pala itong si Sarah. Ako pala itong si Ruth. Ako pala itong si Esther na binigyan ni King Ahasuerus ng kanyang scepter, ng kanyang authority upang hindi na mamatay at hindi na akusahan ng kamatayan. Ako pala ito na pinangakuan ni Ahasuerus na half of my kingdom, kalahati ng kaharian ko, ang ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin ni Kristo, sa panahon ng Panginoon Jesucristo, sabi ng kasulatan, tayo po ang co-heir. Ikaw ay co-heir ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mamanahin. Sabi ng Bible, hindi niyo ba alam na mamanahin niyo ang mundong ito? Sa pangunguna ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun po ang church. Kaya makikita natin kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos na binigay sa kanyang iglesia. Kaya mga kapatid, napakapalad po ninyo, napakapalad nating lahat na tayo po ay tinawag ng Lord sa kanyang church. Amen. Kaya ito'y mga type and shadow po ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa church, manatili tayo sumasampalataya kay Jesus. Sabi ng Panginoon, sino mang lumabas sa bahay ay mamamatay. Ngunit ang nasa loob ng bahay ay mabubuhay, hindi mamamatay. Yun po ang church. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, kung ako'y magtatagal dyan, pag ako'y bumisita at ako'y nagtagal dyan, para maturuan kita. Maturuan kita kung paano tumayo sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos na walang iba kundi ang Church of the Living God. Ang iglesia pala ang bahay ng Diyos na buhay. Amen. Kahit si San Pedro, sinabi niya yan. Sabi ni San Pedro, sa sulat ni Pedro, hindi ba niyo alam na ang judgment ay magsisimula sa bahay ng Diyos? Sabi niya. Ano ang bahay ng Diyos? Ang church. The church of the living God. Sabi ng Lord, magsisimula ang judgment sa church. Kaya mga kapatid, napakalinaw po itong sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan daanan mo ang iyong Gilgal, pagkatapos ang iyong Bethel. Diba? Naalala ko itong Bethel at tinawag na Bethlehem. Alam niyo ba nang tinaguri ang father of Bethlehem ay si Salmon, yung napangasawa ni Rahab. Ang pangalan ni Salmon, o ang prinsipe ng Bethlehem. Ang Bethlehem ay tinaguriang the house of bread. Tinatawag nila ang Bethlehem na ang bahay ng tinapay. Bakit tinawag na bahay ng tinapay ang Bethlehem? Sapagkat dyan nagmumula ang mga trigo na ginagawang tinapay. Diyan inaani, nandyan ang wheat, mga trigo. At si Salmon po ang pinakahari doon, pinakadato sa Bethlehem. At malalaman natin sa Bible na ang Panginoong Jesucristo pinanganak din sa Bethlehem. Amen. Sa Bethlehem, the house of bread. At nang nangaral na si Kristo, ang Panginoong Jesucristo, anong sabi niya sa John chapter, John chapter 6 or 8. 6, I am the living bread. Sabi ni Kristo, I am the bread of life. I am the bread of life. Sabi ni Kristo, I am the living bread that came down from heaven. If any man eat of this bread, sabi niya,
He shall live forever. Mabubuhay siya magpakailanman. Sino mang kumain sa tinapay na ito? Dahil ako ang tinapay ng buhay. Sabi niya. Sino mang kumain sa tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, sino mang sumampalataya kay Jesucristo, nakipagkaisa, kumain. Ibig sabihin ng kinain, tinanggap si Kristo. Sabi niya, mabubuhay siya forever, walang hanggan. Di na siya mamamatay. For the bread that I will give is my flesh, sabi niya. Which I will give, sabi niya, para daw sa kaligtasan ng buong sanlibutan. For the life of the world. I will give for the life of the world. Magiging kabuhayan ng buong mundo, sabi ni Lord. Kaya yun po ang bread of life. Kaya makikita natin na itong kasaysayan ito, mga kapatid, talagang napakapalad natin. Nakita natin yung mga type and shadows. Nakita natin yung mystery na tayo pala ay simbolo rin po. Si Rahab pala, simbolo rin ng church ngayon. Dati tayong makasalanan, walang pagkakaiba sa prostitute. Ganon din po si Ruth. Nang makipag-marriage covenant sa Diyos, pinagpala. Si Ruth ay dating beggar. Alam niyo si Ruth, na asawa ni Boaz, bago siya tinubos, ano ang kalagayan ni Ruth? Ano ang kondisyon niya? Ruth was a beggar. Para siyang pulubi, namumulot ng nalalaglag sa inaani ni Boaz. Ruth could hardly earn his living. Hirap siya sa kanilang pagkain. Hindi niya halos makitain ang pagkain nila. Kaya salamat sa Diyos, binigyan siya ni Boaz ng additional blessing. Nang makita niya si Ruth na in love. Na love at first sight si Boaz kay Ruth. Si Boaz ang Lord of the Harvest, ang pinakamayamang tao sa Israel noon. Mga kapatid, umaani siya ng sagana. Nakita niya si Ruth na namumulot, isang pulubi, naawa siya at minahal niya. Na love at first sight. Sabi niya, sino bang magandang dalagang ito? At doon ang nagsimula ang kasaysayan ng kanilang love story. Tinubos niya si Ruth para maging asawa niya. Kaya ang pulubing si Ruth, ang beggar na si Ruth, ay naging reyna ni Boaz sa kanyang palasyo. Ito ang kapangyarihan ng marriage covenant. Ayon sa Biblia, Ruth was, kumbaga na-transform ang buhay, na-change ang buhay niya from a beggar, naging reyna ng palasyo ni Boaz. Mga kapatid, napakagandang kasaysayan po nito. Kaya ang sabi ng Biblia, pinagpala siya ng Diyos by virtue of marriage, siya po ay inilift up ng Panginoong Diyos. Ruth was lifted up by God sa pamamagitan ng by the virtue of marriage to Boaz. Mga kapatid, pinagpala po siya ng Lord at itinaas. Ganon din po si Esther. Si Esther ay dating, si Esther? Pulubi rin. Isang orphan. Orphan siya. Isa siyang ulila sa magulang. Siya po'y inampun lang ng kanyang tiyuhin. Kawawa. Pero siya po, nang siya'y mapangasawa niya si King Ahasuerus, anong nangyari? Binago ng Diyos ang buhay niya dahil sa marriage covenant. Mga kapatid, sabi ng Biblia, God, she was lifted up by God by virtue of marriage covenant. Ganon din ang church ngayon, mga kapatid. Ang church ngayon, binago tayo ng Lord. Tayo po ay tinaas din ng Diyos by virtue of marriage covenant natin kay Jesus Christ. Nang tayo makipagkaisa kay Kristo, ibig sabihin yan, kumbaga tinanggap mo siya bilang asawa mo, bilang bridegroom natin, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, doon tayo pinagpala ng Panginoon. Amen.
Binago niya ang buhay natin. Pinagpala kayo ng Diyos. Alam ko, lahat kayo pinagpala ng Panginoon. Mula nang tanggapin niyo si Jesus Christ at nakipag-marriage covenant kayo sa Kanya, nakipagkaisa, naniniwala ko, maraming blessing na ang binigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya manatili po tayo sa Panginoong Yesus, manatili kayo sa pananampalataya kay Jesus, tuloy-tuloy ang blessing niya. May pangako siya. Tuloy-tuloy na itataas ka ng Lord sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus Christ. Yan ang susi. Yan ang susi. Kaya nga kinalag niya na lahat ng sumpa sa atin. Inalis niya na lahat ng sumpa. Galatia 3:13, ngayon nga ay pinalaya na kayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Inalis na ng Diyos ang sumpa sa iyo. Tinanggal niya na lahat ng sumpa sa buhay natin. Sumpa ng kahirapan, ano pa, mga sakit karamdaman, mga sumpa yan. Tinanggal na ni Jesus yan. Mga kahirapan, kasalanan, yan po ay kasama na pong tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya nga, manatili ka lang kay Kristo, nandyan po talaga ang tagumpay. Nandyan po ang kapayapaan, nandyan ang kasaganaan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lahat kayong nabibigatan, lahat kayong naghihirap, tulad ni Ruth, mga pulubi, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus, at bibigyan ko kayo ng kaginhawaan. Bibigyan ko kayo ng kalayaan. Kalayaan sa lahat ng sakit, kalayaan sa lahat ng problema, kalayaan sa karamdaman, kalayaan mula sa kahirapan. Kaya mga kapatid, ang sikreto, si Jesus Christ. Ang ating true token. Give me a true token, sabi ni Rahab. Ang ating true token ay si Jesus Christ. Ang kanyang banal na dugo, ito ang ating tunay na tanda, tunay na token, sign, na tayo po ay nakipagkaisa na sa Diyos, tayo po ay mga anak na ng Diyos, at tayo po ay ligtas na, tayo po ay pinagpala na. Yun lang po mga kapatid, sa gabing ito, nawa po kahit pa paano, meron po tayong kalakasang tinanggap sa salita ng Diyos. Tandaan nyo, ang salita ng Diyos, hindi po ito nasasayang. Ito yung nagiging kalakasan ng ating spirito at pananampalataya. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Tandaan niyo po yung sinasabi ko lagi sa ating programa, the more word you get, the more revelation you get, the more Jesus Christ you become. The more word you get, the more powerful you become. Manalangin po tayong lahat at nawa po kahit paano kayo po'y pinagpala ng Lord, naniniwala ako. Salamat sa Diyos, manalangin po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Na-share na po ang iyong mga salita sa mga minamahal mong mga anak, Panginoon. Sa gabing ito, dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat kapatid na sumusubaybay sa programang ito, nakikinig sa iyong mga salita. Patuloy mo po silang palaguin, Panginoon, sa kaalaman at pananampalataya sa iyo. Idinadalain ko po, Lord, na sila'y patuloy mo pong, Panginoon, panghawakan upang hindi na sila lalayo sa iyo kailan paman. Dalangin ko po na turuan mo silang maglingkod sa iyo, Lord. Ingatan mo po silang lahat, iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay, kanilang buong pamilya, Panginoon, iligtas mo rin po. Tulad ni Rahab, naligtas ang kanyang buong pamilya, sapagat ito ang pangako mo sa mga anak mo na ililigtas mo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Sapagat ang pagliligtas mo ay family by families. Kaya Lord, dalangin ko po na patuloy mo pong pagpalain ng programang ito at ang lahat ng viewers, pagpalain mong lahat. Lord, iunat mo ang mapagpala mong kamay, pagpalain mo lahat ng kapatid namin na ngayon nagtitipon sa Mindoro. Lord, pagpalain mo silang lahat sa Nueva Ecija, Saragosa, sa Tarlac, Concepcion Tarlac, sa Chepmin, sa Panaliksikan, sa Bamban, sa iba't ibang parte po ng Pampanga at sa buong Pilipinas. Ganon din lahat ng kapatid namin sa iba't ibang parte ng mundo ngayon, iba't ibang bansa. Pagpalain mo po silang lahat
na patuloy pong sumusubaybay sa iyong mga salita. Pakainin mo sila ron. Lord, i-bless niyo po silang lahat at ipagkaloob ang nasa ng kanilang mga puso. Lord God, ang dalangin ko po na patuloy mo silang ingatan din, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mong pagpalain ang pamilya ni Brother Mickey, Sister Joy, ang kanilang pamilya. Patuloy kong dinadalangin, Lord, na pagpalain mo po ang mga anak mo na nagbukas ng pinto para sa iyong mga salita, para sa programang ito, sa iyong mga salita. I-bless niyo po ang bahay na ito, ganoon din lahat ng nasa ari rito, ganoon din lahat ng mga miyembro po at kasapi dito po sa multimedia team. Pagpalain mo po lahat ng bumubuo sa multimedia team, pati na lahat ng kanilang officers, pati na po lahat po ng aming mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binibigay namin sa iyo ang pinakamataas at napapuri, pagluwalhati, pagsamba. Tanging sa iyo lang ngayon at magpakailan pa man, Panginoon, sapagkat sa pasimula pa ito'y sa iyo na, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing, Amen. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat po ay magkita-kitang muli sa susunod na linggo, mga kapatid. Patuloy po kayo. Ganda po na patuloy natin pag-aralan ng salita ng Lord upang lalo tayong lumakas sa Panginoon. God bless you all and good night. Okay.